To God. May the rain come and our sins to God. So God we will have your glory with us, God. And let the wind blow from every directions for us, God. So we can feel your presence. We can feel your mercy. We can feel your loving kindness. We can feel all what you are, God. Although you bless us, God. And we acknowledge, God, the presence of the angels who are worshiping and praising your name today. Holy, holy, should you come. And the Holy Spirit is guiding us, Lord. That's the people who will hear our message today. In Christ Jesus, the Lamb of God, will come to save us. Amen. Hallelujah. Good morning, everyone. Good morning. My message today is all about heaven. Tungkol sa langit, aking dadalhin ngayon. And all the series that I'll be giving to you the whole week until the end of my life. It's all about heaven and earth, the revelations, and the wisdom that God has given to me. Kalimitan sa atin, nagtatanong, marami sa kami lagi. Pero ang marami din sa atin, sabi natin sa taas. Sa taas ang langit. May nagsasabi naman na ang langit ay dito lang sa mundo. Mayroon din naman nagsasabi na pag masaya sila ay nasa langit sila. At pag nalungkot sila, naghihirap sila ay nasa impyerno sila. Marami-raming palagay ang tao. Pero kung titingnan natin, bakit natin sinasabi nasa taas ang langit? Pero sa dulo ng mundo sa kabila ay may taas din ng langit. Tingnan natin, paano natin unawain? Kung ang unawa natin ay dito lamang sa ating tinatayuan, sabihin natin ang langit doon sa taas. Pero yung doon sa kabilang mundo, ang sabi nila, ang langit doon sa taas din nila. Hindi din naman ilalim yun. May pataas din sa kanila yun. So, gaano ba kalawak ang langit? Ibig sabihin lang yan, lawakan natin mga tao ang ating pag-unawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya sabi niya, my ways is higher than your ways, and my food is higher than your throne. Yun ang sabi niya palagi, palagi ko rin sinasabi sa inyo, sapagkat inuulit-ulit din niya sa akin. Palagi akong nagtatanong ng hindi ko alam. At ang sinasabi niya, sabi niya sa akin, kung hindi pwede, manasyo, my servant, sabi niya. Hindi na yan para sa'yo. Kagaya rin ang sinabi sa binasa ni Pastor Los kanina, sa aklat ng Daniel ang sabi ng banal na Espiritu kay Daniel, tumigil ka na. Hindi pa pala salita, pero sabi, tumigil ka na, hanggang dyan lang ang dapat mong malaman. At malaman ng iba para pagkatapos sa sabi niya, manahimik ka na. Manahimik ka na sapagkat hindi na yan sa'yo. Sabi niya, di ba? Hindi pa pala salita. Ganun din ang ibig sabihin ginawa para malaman ninyo, ang sabi niya, pagkatapos niya na imamatay ka. You will die, you will be consumed. Pagkatapos, tubuhayin kita, sabi ng Panginoon. At doon mo matatanggap ang gantimpala na para sa iyo. Lahat tayo ang lahat ng magagawa lalo na siyempre. Karamihan ng magagawa, halos lahat ng magagawa ay iyan na tayo sa pondo ito. Kung wala inasahan, price sa Panginoon. What for you will be standing in the pulpit? What for you will be going anywhere? Kung
kung hindi ka umaasang maligtas ka at kung hindi ka umaasang may gantimpala ka pagdating sa langit. Dito nga sa mundo, kundi hirap natin, ano ba ang pakilaman ko dito? Totoo yan. Marami akong napapansin dito kahit mga Kristiyano. Mga Kristiyano, nakikita na ang isang pastor na gilinis ng simbahan, hindi pa makatayo ang tulungan. Hallelujah. Pero, kasi, walang bayad. Ano yun eh? Yun eh. Sinasabi nga natin, hindi ko pasinungalingan na lahat na magagawa ay umaasa ng kapalisan, ng price sa langit siyempre. Ako din, ako din. Hindi lang naman kayo, ako din eh. Bakit ako tatayo dito? Bakit ako magsasalita na sinasabi sa akin ng Panginoon? Sapagkat umaasa ko na ako'y maliligtas at pagdating sa langit, ako man ay tatanggap ng gantimpala na nararapat sa akin. Huwag tayo umasa na nagagantimpalaan tayo na hinahangad natin at hindi nararapat sa atin. Sapagkat hindi magiging sa iyang gantimpala na yan, maliban na lang kung ang justice na ginagamit natin ay ang justice o huwes ng kasalanan. Sapagkat lagi sa kasalanan, sa makasalanang mundo, pwede mong kunin lahat, pwede mong upgrabyaduhin ang lahat para makamdan mo lang ang ninanais mo. Pero sa langit wala yan. Kailangan pagtrabahuan natin yan. Kahit sabi natin, by grace we are saved. Pero pagtrabahuan pa rin natin ang grace na yan. Sapagkat pinagtrabahuan yan ni Kristo Jesus para sa atin, para makamtan natin. At tayo dapat maniwala sa Kanya at magkapit siya bilang ating tagapagligtas. Kung hindi pa rin mapupunta sa Kanya. Sapagkat, sinabi ko nga, dapat may gagawin tayo at dapat paghirapan natin lahat yan. Paghirapan sapagkat mahirap ka tayong Kristiyano. Mahirap sumunod sa utos ni Kristo. Bakit ko sinasabing mahirap? Kasi sa kapaligiran mo maraming tukso. Si Satanas nandiyan nagpaikot, nagbabantay para huwag kang sumunod sa utos ng kabutihan. Tinatanong nga ako kahapon ang mga bata habang nagsisimula kami ng Bible study. Ang tanong sa akin, ano nga ba ang tanong yun? Basta may tanong kayo at sinagot ko kayo. Malapit, malayo, malawak ang sagot ko sa inyo. Pero sabi ko sa kanina, totoong may langit, totoong may impyerno, totoong may Jesus. Lahat na nasa Bible, sabihin na ulitin mo ha, lahat na sa Biblia ay totoo. Hindi ko pinapangaral dito ng Biblia ay hindi totoo. At mula nagsimula ko, maliit akong bata, siguro sa aking naaalala ay 5 taon ako, nagsisimula ako. Palagi kong sinasabi may Diyos. At palagi kong tinatangka si Kristo. Kaya nga lang, iba nga sabi ko, ang layunin sa akin ng Panginoon, ang layunin sa akin ng Panginoon ay ibahagi sa inyong lahat ang kanyang mga salita ngayong panahon sa pamamagitan ko. Nawanan nga sa pamamagitan ko yung mga narinig ko, yung mga nakikita ko, yung mga ipinaranas sa akin ng mga message na nababasa nyo rin sa Biblia ang karamihan na sinasabi ko
para lang mapatunayan sa inyo na ang Biblia ay hindi gawa-gawa at ako ngayon ang nagsasalita dito para patunayan sa inyo na ang salita ng Diyos sa Biblia ay totoo. Hindi kayo maniwala sa akin, Ismael. Parang ko sinasabi sa inyo. Kaya lang, sana maniwala kayo. Ngayong linggo ito, ipapasya ko kayo sa langit. Hindi ito kakag-isip. Ito ay totoong nangyari sa akin. Totoong totoo, hindi panaginip. Ito ay isang misyon at isang katotohanan na nakita ko, nagising ako, na mayroon akong dalawang mata, na humihinga ako. Ha? Hallelujah. Pero balik tayo sa langit. Ano ba ang langit? Malawak pa ito, etc. Minsan kasi kinausap ako ng banal na Espiritu. Ito ang sinabi niya. I touched the one. Sabi niya, pinamagatay niya. Kung gaano sinulat ang Biblia may mga title, di ba? Bible, yung Old Testament, yung New Testament, ganun din ang kanyang sinasabi sa akin. I touched the water. Yun ang title. Pagkatapos, the Spirit of the Lord come before me, saying, I touched the wonder. I sojourn in the university of life. Call me now, O Son of Man, from the stars. Only heaven knows where you are now. Ha? Saan ang langit? Saan ba ang langit? Bakit siya ang hindi lang nakakalam kung saan ako? Sabi niya. That's the oblivion, my masters. You can recall the God who calls you since you were born. Pinanganak pala ako, tinawag na pala ako. Within your innocence, there is this wisdom that heaven's own. Now it is yours, whose your rise towards heaven has reached the billion light years. The billion light years. Hindi lang isang kilometro, hindi lang isang linya, hindi lang doon sa dulo ng daigdig, kundi umabot ang aking sigaw at panalangin doon sa kalangitan. Saan ba ang langit? Sabihin natin doon. Sabi ko nga kanina sa iyo, ang langit. Pag pumunta tayo doon, ano ba ang ilalim ng Pilipinas doon sa dulo? Amerika ba? Doon sa Amerika, sabi niya, doon ang langit. Bumibig pa punta sa batay. Yung mga taga dito naman, doon ang langit. Doon ang langit na. Lahat langit. Kaya kailangan natin, ulitin ko, extend our understanding. Kung ano lang nakikita mo, understand mo, ganyan, dagdagan mo. At dagdagan mo para makapakinig ka rin sa akin kasi pinagdagan mo ang understanding mo. Hallelujah. A billion light years. What is that? The sun. Ilang billion light years ba mula sa atin ang sun? Parang nakikita ko parang 3.9 billion, billion lang yata, billion light years. At sabi sa akin ng Panginoon, gaano pa ako kabilis lumipad ko mag-travel? How fast? Diba sa atin, tumakbo na tayo na mabilis, papagod tayo, pero sa isang segundo, hindi pa na tayo makahakbang ng isa o dalawa, diba? Ang sa kanya, sabi niya, ako'y nag-travel every second ang bilis ko ay 6 billion light years.
6 billion light year. Kaya pag kita tayo sa langit ng Panginoon, o kaya sa impyerno sa ganun ano, doon na. Sapagkat sabi niya sa akin, ang layo ng Abraham's puso dito sa mundo ay 6 billion light years. At ganun din naman ang distansya ng impyerno sa mundo ay 6 billion light years. Magkakabilang ang impyerno at Abraham's bosom. Basta! Huwag kayo kung matawag ka sa akin. Kasi siraan ka na, hindi ka na nakakaligo ulit. Yan ang sinabi sa akin ng Panginoon eh. 6 billion light years. Parehas ang distansya. At sabi niya, doon sa hari na nasa impyerno, sabi niya sa Diyos, papuntahin mo sila sa rito. Nakita niya sila sa doon, pinatanaw lang niya sa Abraham's bosom. Ang hari doon sa impyerno, sa lumalagaw ng buhay. O kaya papalikin mo sila sa doon sa mundo para ang aking mga kamag-anak kaibigan ay hindi pupunta dito sa impyerno. Siguro sabi niyo, akala niyo lang, pinto-pinto lang yun sa Biblia. Pero, ipinakita sa akin na yun ay totoo. At sinabi sa akin nga ang ulitin ko, the distance ng impyerno dito sa mundo is 6 billion light years. At ang distance ng Abraham's bosom dito sa mundo ay 6 billion light years. Ulitin ko, binasa ko kanina, the Spirit of the Lord come before me, saying, I cast a wonder. I sojourn the university of life. Call me now, O son of man from the stars. Only heaven knows where you are. As the oblivion, my masters, you can recall the God who calls you since you were born. Nature is there is the wisdom. This wisdom from heaven, that heaven's own. Now it is yours because your rise towards heaven has reached 1 billion light years. Yan ang sinabi sa akin ng banal na Espiritu. Kaya kung nalalaman ang hindi nalalaman, sabi nga dito, sabi niya, beneath your innocence there is this wisdom that heaven's own. Now it is yours, because your rise towards heaven has reached 1 billion light years. Di kayo maniniwala o lang. Basta ito sinabi sa akin ng Panginoon at ako'y natutuwa sapagkat tingnan mo sa katamitamin ng tao sa mundo. Trillion, quintillion, quintillion, hexillion, kung ano ang numero. Isa ako sa kakaunti kinalagdan ng Panginoon. Hallelujah! Yan nga ang nangyari kanina na nakakarinig sa akin, kagaya rin dati ang mga propeta. Ang mga taong simbahan ay nagsiselo sa mga taong kinalundag na totoo ng Panginoon. Hindi naman bago yan eh. Hindi yan bago noon pa. Pinatay ang mga propeta. Pinatay ang mga anak ng Panginoon ng tunay. Kaya magtataka pa ba ako na ako, hindi naman ako presidente ng Pilipinas, hindi naman ako artista, hindi rin ako pastor, na nakilala niyo noon pa na ako'y kakalugdan ng Panginoon. Sino kaya sa inyo ang maniniwala? Sino kaya sa inyo? Pero tingnan niyo na lang, pakinggan niyo na lang ang mga salita ng Panginoon sa akin. Naway maniwala kayo sa mga salita ng Panginoon sa akin, kahit sa akin hindi natin maniwala. No? Sapagkat ang mga salita nito hindi nagagaling sa akin. Sabi pa niya sa akin, conquer the soul's unforgiven soul
they cannot be forgiven. Bring them to me in your way as what I have told you. So at the end we will both rejoice in heaven, my paradise. Kanina ba ang paradise kay Devil ba? Sino naman nag-give ng sin? Si Devil ba? Si Lucifer ba? Yung tatay ba ng kasalanan ay muling magpatawan ng kanyang kasalanan? Sino ang tatay ng kasalanan? Ang demonyo. Saan nakatira si Lucifer? Sa paradise ba? Dito pala sa sinabi niya sa akin, magdalawang isip kayo. Conquer the souls unforgiven so they can be forgiven. Bring them to me in your way as what I have told you. Yung ginulo niya sa akin. Na yan naman ang sisigaw ko sa inyo ngayon. So, in the end, we will both rejoice in heaven. Sa langit ha? My paradise. Hindi sinabi niya sa akin, your paradise. Sabi ng Diyos sa akin, so in the end, we will both rejoice in heaven, my paradise. I will be enjoying with the Lord in His paradise, and you too, as the bearer of Jesus, ay pupunta din sa paraiso na pag-aari ng Diyos. Come up on the mountain and speak about my glory that I gave you. Kung ano ang iniisip niyo na glory ko ngayon, or faith. Bakit sabi niya, fake ako hindi fake na glory. So, yan ang talaga ninyo. Pero ang totoo niya, sabi niya, come up on the mountain and speak about my glory that I gave you. What you heard to me, what you hear to me and see to me is not my glory. It is His glory that was given to me. So, kung ako ay nilalabasan ninyo ang mga salita ko na nagaling sa Panginoon o hindi ko, hindi ako ang nilalabasan ninyo, kundi ang Panginoon na may-ari ng mga salita na nagbigay dito sa akin. Speak about the things out of this world that I have shown you. Kaya ako, pabalik-balik silang taga na nagsasalita tungkol sa mga bagay na hindi nyo nakikita, na hindi nyo naririnig, na hindi nyo nalalaman. Sapagkat yun din naman utos sa akin ng Panginoon. Sabi niya, speak about the things out of this world that I have shown you. Respect my statute so you can have peace and following together with your household. Call me your God wherever you go. I will be there to comfort you. Yung mga salita nito, pag-ulit na sa Biblia ko Sabi niya, nandiyan na yan sa Biblia, bakit sinasabi mo pa? Yan palagi ang narinig ko. Yan palagi ang nababasa ko. Bakit inuulit-ulit ko pa? Ay, hindi mo nang pagkakaw, pinaulit-ulit sa akin ng Diyos Ito ang pinaulit-ulit sa akin ng Diyos sapagkat alam ng Diyos na makulit ang mga tao. Sinabi na noon, sinabi na lahat, mga pastor, magsumisigaw, kahit mga pastor na hindi lumalasan. Call me your God wherever you go. I will be there to comfort you. Hallelujah. Hallelujah. So, mga bagay na hindi natin alam. Speak to me like a child, for I love you to hear your voice. The voice that I have given you. For so long you failed me, my child. For so long you disobeyed me, my command. So kasi may kabalagi, parang bata minsan pagkasalita. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, be like a little child. Palagi tayong ganon. Be like a little child sapagkat gusto ng Diyos ng boses ng mga anak, ng mga bata, na sana hindi pag
kahit matanda na tayo. Palagi tayo dapat naglalambing sa Panginoon. Palagi tayo dapat inaawitan na parang bata ang tatay. Diba? Merry Christmas to you. Merry Christmas to you, Daddy. Bakit? Ganun lang naman. Ang Panginoon ay gusto na lapin natin. Ang gusto ng Panginoon. Parang bata tayo. Na wala yung iniisip sa iba. Naniwala tayo pagkat Merry Christmas tayo kay Mami at Daddy. May ibigay sa atin na regalo. Kasi yun ang alam ng mga bata at ang mga magulang naman ay talaga naman tinututuro ang sinasabi nila. Ganon ang Diyos. Ganon ang Diyos natin. Sabihin natin niya na wala alinlangan sa Kanya na para tayo isang batang humingi ng pumasko sa ating ninong, sa ating nanay, sa ating tatay. And expect na matatanggap mo ang nais mo. Lalong-lalo na sa Diyos sapagkat siya ang may-ari ng lahat. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. So ngayon, dadaling mo naman na kayo sa langit. Unang isis ako dinala ng Panginoon sa langit. Ganito. God lifted my spirit up and I see the palace and the landscape made of gold. All things inside the palace are all gold. I can then and I see a glorious light. There is no sun. There is no electricity. But you cannot see any shadows. Walang makikita kang kahit anong shadow dyan. Maliwanag na maliwanag. And the air blows very gently and perfume. Ang hangin ay mabango. At hindi ganyan nainit namin sa amin, hindi. Malamig, katamtaman ng lamig. With gentle coldness, no walking. Hindi ka na maglalakad doon. Just say, na desire, kung saan ka mo gusto pumunta, at dadalhin ka doon na mag-float ka. Think where you want to go, the airships will take you there. Hallelujah. So, yan ang una kong napuntahan sa langit. Pero kung yan na, kung kagaya sa akin ang dinala sa langit, maraming tanong. Yan ang ba ang langit, Panginoon? Sa palagay iba, yun lang ang sinasabi ang pinipinto ng pastor ng langit. Karamihan na pwede sa atin doon sa ginto na palasyo, doon mayroong liwanag na hindi namamatay na inuubos sa natin. Totoo ang Biblia kasi hindi na totoo. Totoo ang Biblia sapagkat pinalatiyan ng Panginoon. Pero yun lang ba ang langit? Sabi nga natin, ang langit doon, doon naman sa Amerika, ang langit doon, langit doon, langit doon, langit doon, langit doon. Maliit lang pala ang langit, yun lang ang alam niyo sa langit. Ang langit, ang mundo, ay napakaliit lamang kumpara natin sa langit. Kung mayroong kabundukan dito, doon may kabundukan din na magaganda. At sa ibang maraming mundo doon, may maraming anghel. Anghel na kumakanta, umaawit sa Panginoon. Walang katapusan na awit. Hindi tumitigil ang awitan nila sapagkat yun talaga ang kanilang gawain sa langit. Very created by God to sing songs and glorify the Almighty Father. Yung mga anghel na yun na sinabi niya sa akin doon sa langit, ang tawag ko sa mga anghel na yun ay mga halil. Hallelujah, the one in charge of singing praises to the Lord. Iba yung anghel na pumapanig manaw mula sa langit pamundo, iba na mga klase ng anghel yun. Ang mga anghel na mabuglo ng trumpet,
na magpapatulog ng trumpeta pag dumating siya. Iba naman mga angkin niyo. Ang mga anghel na nagbabantay dyan sa lahat dito sa atin hanggang third heaven na papunta doon sa loob-looban ng Diyos. Iba rin naman yun. Napakaraming mga anghel. Bakit ko sinasabi? Dahil nakita ko sila, nakikita ko, pinakita sa akin ng Panginoon. Hindi lang si Michael, hindi lang si Archangel Gabriel, hindi lang iba-iba kung ano nag-mission sa Biblia, mahigit pa doon ang akarami. Kaya nga, sabi niya, dahil nasabi niya, you are the last living testimony. I am the one who will testify that the Word of God in the Bible is true. Yan, lahat na kasulat sa Biblia ay ito. Hallelujah. So, sinabi ko sa iyo, yung pangalawa tungkol sa angin ay isa pa yun sa pagkakataon na dinala ako ng Diyos sa langit. Nakita ko ang napakataas na kabundukan malayo sa kinatatayuan ko na puno ng anghel. At narinig ko ang boses nila napakataas at umahawig ng Holy, 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 Lord God Almighty. Hindi, ganun lang kasi wala namang morning doon, naging morning. Hindi na sasabi ngayon in the morning. Pero sa atin dito, ang kata natin, early in the morning, your songs will rise today. Lagi tayo umaga tuwing hapon bago natulog pagising. Yan ay awitin ng mga anghel sa langit at dapat natin inaawit kasabay nila ang awit na yan. It is a spirit-filled song. It is a song from heaven na iniligta sa may akda ng awit na yan. Hindi niya yan ginawa sarili, kahit hindi mo siya kilala. Kahit hindi ko ba siya alam kung sino yung nagawa niya, hindi galing sa kanya yan. Yan, i-minister sa kanya ng Banal na Espiritu. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning your song will rise today. Cherubim and seraphim ay umaawit sa kanya. Hallelujah. And all of His creation must sing the Lord. Pagkatapos isang weekend, tuloy ko yung kwento ko mga sa langit. Dinala ako sa langit. Sa langit din, hindi doon sa sinabi ko palasyo, pagituan, maganda. Dinala naman ako dito sa napakagandang halaman. Napakalawak. Pero ang mga punong kahoy ay hindi talaga napakalalaking mga kahoy pero walang alam. Malinis na malinis ang kapaligiran, pati kagat ng dahon, naka-clean ng mabuti para maka-reach, machiko. At sa kinalawa, nakita ko ay isang ilong kulay puti. Sabi ko, again, bakit puti? Puti ang maagos na puti. Bakit kayo? Sa mundo, dito, ang tubig ay kulay colorless. O kaya may kulay na yan dahil sa mga fungi sa ilalim ng lupa. O kaya reflections ng langit. Diba? Ito ang kulay ng langit. Blue ba ang kulay ng langit? Sabi sa akin ng Panginoon, hindi naman blue yan. That is violet. Sabi sa akin naman ng Espiritu, the true color of the sky is violet. Kaya nga may ultraviolet rays. O sabihin nyo naman sa akin, pinagsasabi ko. Yan ang sinabi sa akin ng Panginoon.
The color of the sky is violet. Kaya nakikita mo yan, ang reflection ng langit sa dagat na kulay blue ang tawag natin yan, pero reflection yan ng kulay violet. Or may nakikita kang mga ilog o kaya lake na kulay pink. Hindi naman pink ang tubig yan, kundi yung mga fungi, living organism ng dyan. Kaya nakakulay ang tubig. Sa langit, bakit puti? Bakit puti? Ang sabi sa akin ng Angel, dalawang baka nakita. Yan ay elk. Yan ay gatas. Sumisipol lang dyan. Umaagos. Di ba sa Biblia din naman yan? Kung nagpapasa tayo ng Biblia. O kaya kung napakikinig natin ng Biblia. Madali na lang ngayon eh. Pakinggan mo lang ang Biblia na mabuti para makuha mo ng mabuti. Mas madaling dalaan ang isa pagbasahin mo sapagkat pag kinasa mo, maantukin ka. Kasi sasakyan ang iyong eyelid ni Satanas para batulog ka. Kasi ayaw niya malaman mo ang katotohanan. So yan, di ba? Halos lahat na nagbabasa ng Biblia ay inaantok. Subukan nyo, hindi ako nagsisinungaling sapagkat ako ganun din. Maliban na lang kung patang-patang ka pa. Hallelujah. Yan ang isa sa karanasan ko sa langit. Ano pa ba? Ano pa ba ang langit? Ito. Ang nakikita natin sa Revelation na pinag-anak sa mga propeta, yung apat na best. Nakita ko rin yun at nakapunta rin ako doon. Bakit? Siyempre nga. Sabi ka ng Panginoon ikaw ang huling patotoo na totoo yung Biblia. Una mo na hindi ako sa langit dinala. Dito, nakita niyo yan. Diyan, napakalaging tao, maraming mata. Sabi ko nga, monster mo na nakita. Katagon, pero hindi naman sa pangit, maganda naman. Pogi. Pero napakalaking tao. Puro mata ang lahat ng katawan niya. Pero wala siyang magpaka. Pero kinabukasan, dinala ako ng Diyos sa langit. Nakita ko silang apat doon. Kung ano ang nakita at nababasa natin sa Bible, ganun din. May mga pakpak na sila doon kasi ang Panginoon pwede ko ng pakpak. Sabi ko sa inyo na Sunday, ang Panginoon ay walang kaayuan. Hindi ibig sabihin na hindi mo siya makikita. Maaaring makikita mo siya sa ibang mga iba-ibang kaayuan. Hindi tama ang explanation ng mga manggagawa ng Panginoon. Ang Panginoon ay pwedeng maging kahit ano. Kung ang aswang nga kayang maging pusay, kung ang aswang nga kayang maging kung ano what's more ang Panginoon na ang kapangyarihan ni Lucifer doon lang ang kung pwede ni Lucifer magkaroon ng sungay, ang Diyos pwede rin magkaroon ng sungay. Maganda nga lang ang sungay. Hallelujah. Lord. Sabi niya sa akin, baka sabihan ko ang tinuturo mo, Pastor. Yan ang totoo. Yan ang totoong maliwanag sa inyo. And before God lifted my spirit in heaven, what mighty best appears before me. Appears before me. Talaga nakita ko. Hindi ako tulog. Pag nagsasabi ka sa video, akala ninyo, nananaginip ako. Akala nyo kasi vision lang. Akala nyo kasi hindi ako nananaginip. Totoo. Hallelujah. Before me, and he is standing there. And the bird beside fallen brown. He has no wings. Wala siya.
And he has wings. Wala siyang wings. And he has eyes all over. Pagkatapos, nung dinala ko, nakita ko na yung apat sila. Hindi sila nakaupo sa Biblia kasi nakaupo pa sila eh. Doon hindi na sila nakaupo, nakatayo na sila kasi nga, sabi nga sa akin, signal mo yung kanin namin, hindi na kami nakaupo dito. We are getting ready anytime pag sinignan ng Ama na babalik na si Kristo. Ay, wala na tayo magagawa. The coming of Jesus with the Father, God Almighty in heaven, and with the angels in heaven, is in the very near age. Hindi lang malapit, kung di dito na, kung tayo, tatalo na lang dyan, doon na. Ganun na lang kalapit ang pagdating ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ang apat na yun ay mayroong mga pagkakapuno ng mga eyes. Maraming eyes sa kanilang pagkakapuno. At ang isa doon ay biglang nag-transform na leon. Pagkatapos nag-transform ng agila at narinig ko ang isang boses. Sabi niya, He is the Lion of Judah. He is the Lion of Judah. And you, hallelujah, mabilis ang chorus. Jesus is the Lion of Judah. Pinapatunayan lang na Jesus before coming to earth. Bago siya pumunta dito sa langit at nagkatawang tao, ay Diyos na si Yesu Kristo. Hallelujah. Jesus is God before He come down to earth para magkatawang tao. Is because bakit? Sabi ko nga sa ito, isang linggo dahil mahal nga niya tayo. Pero anong ginawa natin? Ginawa pa natin kasalanan ang pagmamahal niya sapagkat ang kasalanan na naman ay may parusa, hindi naman walang kasalanan. Bakit natin pinasarusahan si Jesus na binigay niya ni pagmamahal? Hindi ba yun shortcut na ginawa ng nating kasalanan ang kanyang ginawa ng pagmamahal? That is how people in the world is judging. Ganon paano mag-judge sa mundo. Binadaluktot ang kabutihan. Binadaluktot ang mga tama, ginagawang mali. Sapagkat gusto nila kasi gawa ng pabor ang sarili nila. This is what I want. Ito ang gusto ko. Ayaw ko ang ginawa mo. Ayaw ko ang ipamigay niya mga lupa sa ibang tao. Sapagkat gusto niya na akin. Ayaw ko na mamigay niya mga pagkain niya doon sa mga naghihila. Kasi gusto ko rin yan dahil mahalin ako. Ganon ang tao sa mundo. Seldom you can find a good man. Seldom, 65 years old na ako. Wala akong nakikita kahit sa mga kapatid ko. Wala akong nakikita kahit saan akong bago pupunta. Wala akong nakikita niyan. Hallelujah. Masaktan man kayo sa pagkatala. Masaktan man kayo, yan ang totoo. Kaya kailangan, wake up! Bago maging it's too late. Bago mahuli ang lahat, gumising tayo. Linisin natin ang dungis natin bago tayo magtuna ng dungis ng iba. Baka naman ang dungis na nakita mo sa iba ay hindi dungis. Yun pala ay isang treasure na nakita mo. Suriin ang sarili natin. Ayusin paano tayo tumingin at ayusin ang karunungan natin para
mapasa atin ang tunay na Kristo. Mapasa ating buhay ang tunay na Kristo na sinasabi natin na pinapangaral natin na pinupunin natin. Sapagkat kung magkagayon at hindi yun ang ginagawa mo, parang paimbabaw ang pagpupuri mo, paimbabaw ang iyong pagkakilala sa Panginoon. Hindi tunay ang nakikita sa iyo. Hindi si Kristo ang nakikita sa iyo, kundi ang diablo na nagkukunwari si Kristo, nagkukunwari mapagmahal, nagkukunwari magpagbigay, nagkukunwari nagmamahal kay Pastor Juma. Hallelujah. Glory to God. So, saan ba tayo titirahan pagdating sa langit? Doon ba tayo lagi? Doon ako sa paanan ng Ama sa langit. Doon ako lagi. Doon ako talaga gusto ko lang sa paanan ng langit. Kung si Lucifer nga, hindi nakapunta doon. Saan ba si Lucifer ngayon? Sa mundo, ang tahanan ng presidente ay pilipiin lang ang nakakalapit. Sa langit kaya, pag-aagawin pa ang trono ng Diyos kagaya ni Lucifer. Kaya nga, mayroon tayo tinatawag na mansion over the hilltop. Ngayon naman ang pinapangalan ng mga ngaral. Yung mansion over the hilltop, yung kariyahan ng mga tirahan ng mga ligtas. Iba, may sarili na yung tahanan. I got a mansion over the hilltop, and that's right land. We will never go home. Hindi na tayo matanda. Kahit tayo matanda dito, ay hindi tayo matanda pagdating doon. Lahat na katawan natin ay papalitan ng pugi at maganda, bata. Walang, naggat, litaw, walang scars. Bakit na nasabi ng Pasto? Tumama, sabi sa akin ng Panginoon, sabi niya sa akin, tinuro niya ako, nakita ko isang pugi-pugi na lagi, batang bata, ang kinis-kinis. Pero babago din, medyo, pala ako, sabi niya sa akin, the issue with the good heaven. Yan ay ikaw, pag pumunta ka na sa langit. Kaya din, hindi lang ako, lahat tayo, pag pumunta tayo sa langit, ay hindi ang katawan natin yan. Sapagkat dyan, iiwan natin dito sapagkat dinampot ng Panginoon yan. Dyan, sa tikan para mulahin, para may tahanan ang banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Tahanan lang yan dito ng banal na Espiritu na binigay niya sa atin, na sana yung banal na Espiritu na yun na ibinigay sa atin ang ating banal niya. Hindi sinasabi ng Panginoon magpagkakaroon ka. Palagi sinasabi ng Panginoon tulak. Laging bumalik. Walang sinabi sa akin ng Panginoon na hindi bumalik. Laging bumabalik. Pabalik. Sapagkat kung naging ibalik natin dapat ang kabanalan doon sa banal na Espiritu na ibinigay sa atin nung ipagkarap tayo. Banal siya. Naging binigay sa atin yung mga Espiritu na tunay banal. Binigay lang ng diablo. Kaya palagi sinasabi ng Dalaneso, go back with heart. Hallelujah. Now, and then one soul, one spirit, the humankind na makasalanan. All of our spirit that was either with us before we were born, or after, or we were born, ay lahat. Yan sinabi niya, find the lost souls. Dito sa Biblia, find the lost souls. Bakit? Kasi nga, hindi naman dapat yan, hindi dati yan naliligaw.
Kaya hanapin mo yung naligaw at niligaw. Hallelujah. That is the correct explanation of the Bible. Yan ang tama ang totoong explanation ng Biblia. Hallelujah. Ang mansion sa helltop ay dalawang klase. May ordinary land na para makita mo yung malaking condominium dyan. Puno ang hills, ang langit, ang hills. Maraming hills, puno ng kanyang mga bahay. At may mga bahay naman na kumikindaw, kumukuntita. At yun ay hindi tabi-tabi. Hindi masyadong tabi-tabi. Yung iba yung ordinary hindi tabi-tabi. Pero yung mga mansion na yun na kumukuntita ay hindi masyadong tumatabi-tabi. Tapos isa-isa lang ang pupunta doon. Nakaluluwa. Yun ay mga tirahan ng mga tao nagmahal sa Panginoon at namatay sa Kanya, para sa Kanya. Iba yun. Iba yun sa tirahan na basta nakinig ka na lang dyan at naligtas ka, iba yung tirahan mo. Iba naman ang tirahan ng tao na nagligtas ng marami sa pamamagitan niya, nagpagal sa gawain ng Panginoon at nagdala ng marami. Ikaw na kaluluwa, hindi yung kaluluwaan. Ikaw na kaluluwa, hindi yung mga kaluluwa, hindi na kaligaw, yun pa ang pupunin natin. Mali yun. Mali yun. Hindi kasi sila lost eh. Ang lost soul ang dapat natin dalhin kay Kristo. Ang lost soul ang dapat natin dalhin kay Kristo. At ang mga hindi na ikaw, dapat tulungan lang maging wow. Dapat tulungan natin sila maging malakas. Turuan natin sila na mabuti. Turuan natin sila paano ba maging Kristiyano. Turuan natin sila paano maging totoong anak ng Panginoon. Yan ang daanan natin. Ang role natin para doon sa mga hindi naliligan. Pagkatapos, dinadali ako doon at nakita ko yung 24 na elders sa harap ng apat na mighty. Bakit best ang tawag natin ito? Di ba na? Bakit best ang best? Pag sinabi mo, best langit. Pero hindi naman sinabi sa akin ang power to. Hanggang pinakita lang sa akin. Wala rin sinabi sa akin ang best ng power to. Pero sila ay napaka makapangyarihan. Hindi mo rin masabi kinalang sila. Kasi kung kinalang ay dapat. Pero Diyos siya eh. Spirito siya ng Diyos. So, nakita ko sa harapan nila yung 24 elders na nakatayo na rin, hindi nakaupo ako sa Biblia, nakaupo lang yan, diba? Doon nakatayo na rin sila lahat. Bakit nga? Tumatayo na sila dahil nga maglapit na ang pagdating ni Kristo. Hallelujah! Siguro sa sinasabi, mga sinabi ko sa inyo ay nagkaroon kayo ng tungkol sa langit. Pero hindi matatapos doon kasi sa buong pagsusulat at pinasulat sa akin ng Panginoon sa 10 taon, 522 times minention niya ang langit. 522 times. Kaya ang iba hindi naniniwala sa langit ay bahala na kayo, makinig na lang kayo. Basta ang langit ay minention niya sa akin at pinasulat niya sa akin na 522 times. Sabi nito niya sa akin, sa aking pagitayin, sa aking narinig na boses. One of the seconds, I was standing facing the eastern concrete wall on the ground floor.
The whole building disappeared, and the heavens opened with glorious light, and I hear the voice saying, "Your place is not an ordinary place. This is the lighthouse of God." Pakinggan niyo ha. Ito'y mataas na building, parang palapag na ito dati. Doon sa baba, sa ilalim noon, sa old nating chapel. Nakatayo ako doon at biglang wala akong nakita sa niya at kaliwanag. At sabi niya sa akin, "Your place is not an ordinary place. This is the lighthouse of God." Kaya lagi mo nakikita dito, ang mga anghel. At ang iba maraming nararamdaman, ang sabi nila, multo. Ang sabi nila, masamang espiritu. Ang sabi nila ng iba, ay hindi ko alam kung ano sinasabi ng iba, natatakot sila. Pero ang katotohanan, ang lugar na ito, sabi ng Panginoon, this is the lighthouse of God. Ano ba yung lighthouse? Pag sinabi natin lighthouse, doon sa dagat, yun ay daungan, doon dumadaong ang mga barko. Ganun din ito. Pag pumunta din sila dito sa mundo, muna nilang bibisitahin dito. Kasi ito ang daungan nila. This is the lighthouse of God. Kaya pala yung nakikita dito, ang mga anghel na lumiliwanag mula sa kalangitan, mula doon sa lapang. At pagdating nila ay instead na maging anghel, pwede maging anghel, pwede maging dahil, pwede maging eagle, etc. Yan ang kanilang mga ginagawa. Pagkatapos ano pa man, mayroon din ako pag-itain, sabi niya. Jesus appears before me and sits beside me, and immediately disappears. Nagpakita sa akin si Jesus. Hindi naman nakikita si Jesus. Lagi sasabihin, napakita sa akin si Jesus at umupo sa tabi ko. Pagkaupo yan, hindi ka rin siya nawala. Pero nagsalita siya. Sabi pa niya, then the stars. Pagkatapos na nagkwento siya, sabi niya sa akin, I am Jesus. Hindi ko na siya nakikita. Nung una nakita ko siya, nung dumating siya. Tapos umupo siya sa tabi ko. Pagkatapos, nagsimula na siya magkwento, sabi niya. Sabi niya, I am Jesus. I am good God. Ay human being. Ako ay tao. Ako rin ay Diyos. My Father on earth is Jesus. And He is so good to me. I am also God because my Father in heaven is God. Diyos din siya sapagkat ang Tatay niya sa langit ay God. I am human if I do not use my power that was given to me by my Father in heaven. And I am a powerful God when I am using it. Ako ay tao pag hindi ko ginagamit ang kapangyarihan ko na binigay ng aking Ama sa langit at pag ginamit ko ito, ako ay napakapangyarihan. Sabi niya, gano'n, pagkatapos sabi niya, good. You sing as you go around playing your task with me, and I love your legendary voice. I never sing the whole time I see here on earth. I only know one song. The title is Logistic. That is the song that my father Jesus sings when I am in tantrums. He always sings that to steal me. He is very loving and very kind to me. I will be glad if you can compose me a song. Call it the legendary song. Yan ang sabi sa akin, nagkwento sa akin ng Panginoon. Na napakabait daw ang
kanyang kamasal dito sa lupa at ganun din naman ang kanyang kamasal langit. At sa buong panahon na kamalagi niya dito sa mundo at 10 taon, hindi minsan siyang umawi sa kanyang ministry. Sabi niya sa akin, mabuti ka na marunong kumanta. Isa lang ang alam ko, yung kanta ng tatay ko, habang pinatatahan ako sa pagwawala ko ng maliit, at yun ang pamagatuan ay Lucisti, sabi niya. Kaya, I will be glad if you can compose a song for me at pamagatan mo iyon ng legendary songs. Pinagawa niya ang kanta para sa kanya, dedicated para sa kanya, legendary songs. At kumama naman po ay kanta na yun. Huwag ko kung magustuhan niyo. I hear your name, your stories and your power. I need your love divine. Your name, your stories and power above all. I hear it. I hear the legend of time. When we call you Jesus, we call you Lord. For 1,000 years, 1,000 years, we praise your name. Hallelujah. We praise your name, the name of all names, the name of Jesus, Jesus the Lord. At meron pang karugtong. Yun ang kantang ipinagawa niya sa akin para sa Kanya, kay Jesus. I-dedicate ko lang sa Kanya. Ha? Sabihin niya sa akin, ganun lang. So, para matagal na tayo, atin na ito. Pero napakarami nito. Pero matagal pa naman ako mamamatay, ganyan naman. So, ang ano yung nainis pa pala trabaho ng Panginoon at hanapin na lang sa YouTube man, sa Facebook page ko, hanapin yung nakagating ng araw. At ang mga ito ay iniwan ko na siyempre dapat tumatak ako sa mundo. Sabi niya, the next generation, ang susunod na mga henerasyon, ay hahanapin lahat dyan ang sinulat mo na pinasulat ko. Hindi yan sinasabi yung ngayong henerasyon. Kaya hindi ako nag-expect sa inyo eh. Basta tayo dumating ang Panginoon ang Isos ay kalat na ito pinasulat ko sa aking Third Testament. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Let's all pray. Let's stand and pray. Kung dahil palalagay muna natin ang mga may sakit bago tayo manis dito sapagkat may sinabi niya sa akin eh. Isa sa sinabi niya sa akin dahil mga hanapin ko bago tayo manalangin. Sabi niya sa akin, ikaw ay binigyan mo na ng kapangyarihan magpagaling. Iiunan mo ang kalawang kamay mo sa langit at iunan mo ang kabilang kamay mo doon sa taong pinagpanalangin mo at sabihin, pagalingin mo siya sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Kaya, kakanta tayo ng isang kanta bago tayo maganda. At madali lang naman ito, kaya hindi nyo alam ang kanta nito. Let the healing flow of God in you. Ulit-ulit na. Let the healing flow of God in you. Let the healing flow of God in you. By His stripes
He conquered your soul. Let the healing flow of God in you. Let the healing flow of God in you. Let the healing flow of God in you. By His blood, the blood of the Lamb, let the healing flow of God in you. The song, hindi ko ito nilikha kundi dinikta sa akin ito ng Banal na Espiritu para awitin paulit-ulit habang ipinapanalangin ko ang may sakit. Paulit-ulit minsan. Kasi makulit ang Diablo. Hindi yan basta-basta nagtatake. Kailangan mo kulit-kulitin mo hanggang siya ikaw. Let the healing flow upon you. Let the healing flow upon you. And by His stripes He conquered your soul. Let the healing flow upon you. Hallelujah. For those who are sick, kailangan hanapin muna ang Panginoon at makongkar kayo ng Panginoon sapagkat hindi kayo gagaling pag hindi nyo tinangka ang Panginoon Diyos. Sapagkat by conquering your soul is the gate. Yun ang gate para kayo magaling. Jesus' name, in Jesus' name. Let the healing flow of God to those who are sick, God, by your stripe. Let them surrender their wickedness. Let them surrender and let them repent, God, be repentance in their heart and be forgiven. So they can have that healing in Jesus' name. Hallelujah. Glory to God, hallelujah. I'm praying for you who are sick, who are listening and will be listening to this video. In Jesus' name, I command the sickness to get out of you and be healed. And be healed. Be forgiven, be healed. Be forgiven and be healed. In Jesus' name. In Jesus' name. So, Lord Almighty God, we pray for Cynthia Cole, Almighty name. Jesus, by the virtue of faith, we come to rest in you. Get the smile, grace, we find ourselves adorable, and in your presence we will sing the song of thanksgiving to you, Most High. Bless all of us, God. In Christ Jesus we pray. Amen. God bless you.